Hanggang ngayon po, ginagawang katotowa itong pinagsasabi ni Bongbong Marcos nung matapos yung kanyang SONA. Ipagmalaki ba naman niya na ang Pilipinas daw po ay mag-host na po ng isang rocket launch papunta nga daw po sa outer space. So marami po yung napataas ang kilay, marami ang natawa dahil nga sa dami ng problema ng Pilipinas, naisingit pa yan ni Bongbong Marcos. So parang lumalabas dito wala lang mai report si Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Kaya gumagawa lang siya ng eksena para lang mabuo niya yung kanyang mga kwento. Ngayon dahil nga naman sa pinagagawa niya ito, mas lalo pa siyang rito, naging kakatuwa at lalong lumaki po yung pananaw nga ng tao na etong si Bongbong Marcos talagang iba na yung takbo ng utak. Kasi 'di ba, kung ikaw nga naman ay matinong tao or matinong padre de pamilya, mas uunahin mo pa bang yung bagay na hindi naman magiging, kumbaga hindi naman siya priority para mabuhay ng maayos ang iyong pamilya. So, bakit mo kailangang unahin yung luho kesa sa mga pangangailangan mo? Kaya dito na boljak siya ni Senator Robin Padilla tungkol dito sa kanyang rocket ship na pinaplano. So ito panoorin po natin at ano po yung sinabi ni Senator Robin Padilla tungkol dito sa plano niya na pagla-launch nga ng rocket ship papuntang outer space. So panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which... Tingnan nyo, no? Hindi naman pala tayo yung talagang main country na magla-launch niya. Kumbaga, mag-host lang po tayo. Pero ibinibida niya na ito ay parte po ng kanyang magiging legacy or ng kanyang kumbaga accomplishment ng kanyang administrasyon. Kaya nga dito naboljak siya ni Senator Robin Padilla dahil nga kung iisipin mo nga naman sa hirap ng transportasyon dito sa Pilipinas, mas uunahin pa ni Bongbong Marcos ang magpalibad ng rocket kaysa solusyonan yung mga problemang transportasyon, kagutuman, 'di ba, korupsyon. Pero mas ibinida niya pa yung rocket launch. Kaya ito, panoorin po natin itong naging sagot ni Senator Robin Padilla dito sa plano ni Bongbong Marcos na mag-launch po ang administrasyon ni Bongbong Marcos ng rocket sa outer space. So ito, panoorin po natin. Buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung... Ano po yan Pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train.
Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa racket, magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya. Isa pa po, Ginoong Pangulo, narinig ko po kayo. Ito po yung unang narinig natin nung 2025 SONA. Yung patungkol po sa FOI, yung patungkol po sa fake news, yung patungkol po sa pagbibigay natin ng proteksyon sa kabataan, sa pamamagitan po ng, sa inyo ko po narinig din yan. Maganda yung punto ni Senator Robin Padilla, no? Yung nga, sa transportasyon natin. Compare mo naman kung tayo ay magla-launch ng rocket, magkano po yung gagastusin dyan. I-compare mo naman kung yan, padadaanin nyo na lang sa transportasyon. So, mas marami pong Pilipino ang mas makikinabang. Tulad na lang dito nga sa papuntang Bicol, imagine 12 hours ang biyahe. So, kung yan may bullet train tayo, at least kalahati siguro ng oras na yun mapuputol. Tapos madadagdagan pa po yung mga turista, 'di ba, local tourist na makakapunta ng Bicol. Dahil nga kung gano'n lang kabilis yung magiging travel time, kayang umuwi po, uwian, 'di ba? So makakapapasyal ka doon, uwian. What more kung yan didiretso ng kung merong magkaroon ng papuntang Baguio, 'di ba, papuntang Clark, na ganyan, 'di ba? Mas maraming maraming Pilipino ang mas makikinabang. Kesa naman dito kung magla-launch ka ng rocket, sino lang ba makikinabang yan? Diba? Anong makukuha natin dyan? Gastos lang yan ng Pilipinas. Kaya itong takbo ng utak ni Bongbong Marcos, mukhang parang diba? Parang sa mga taong kulang o sabi natin masyadong malikot yung pag-iisip kapag nakakagamit po ng ng vitamina. So parang ganyan siguro si Bongbong Marcos na baka yung kanyang maintenance medyo merong side effect. Kaya kung ano-ano yung mga pumapasok sa isip niya na hindi na alam kung ano yung kanyang magiging prioridad pagdating nga dito sa kung ano yung ikaganda ng ating bansa. So, mas binibigyan ngayon niya rito ng importansya yung mga investor o yung mga nasa mga high society kesa sa mga nasa baba, yung mga nasa laylayan na mas nangangailangan po ng mas maayos na transportasyon para sa ikagiginhawa nga ng kanilang pagbiyahe. So maganda rito yung sinabi ni Senator Robin Padilla na mas unahin muna natin yung mga tren, yung transportasyon, kesa naman dito sa racket ni Bongbong Marcos. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.